Simulan ko na ulit yung pagkukwento ko mga mamis, pero bago yan, sasabihin ko muna sa inyo yung ginawa ko nung araw na to. So nung araw na to, wala naman ako masyadong ginawa kung hindi, puro nagtupi at nagsampay lang ako. Tapos nag-alaga kay Atina dahil may sakit si Atina neto. Wala naman siyang ubo or sipon mga mamis, basta pagising na lang niya, sobrang taas talaga ng lagnat niya at hindi na talaga bumaba yun. So naka-online class lang naman sila at sinubukan pa rin naman ni Atina na mag-login dun sa kanilang online class or pumasok sa online class. Pero pagkatapos ng ilang subject, hindi talaga niya kaya kasi nanghina talaga siya at gusto niya talaga magpahinga. Kaya ang ginawa ko na nga lang, habang naka-online class sila, nag-excuse ako sa lesson nila at nagpaalam nga sa teacher niya na hindi talaga kaya ni Atina at gusto niya magpahinga. Pero wala naman din kasing idea yung teacher niya na meron siyang sakit kasi nga sinubukan pa din ni Atina kung kaya niya talagang pumasok sa online class dahil online lang naman. At syempre naintindihan naman yun ng teacher niya kaya pinayagan na siyang mag-out. Pero nag-text pa din naman kami sa pinaka-advisor niya para na rin malaman ng iba pa nilang teacher. Kakabaka-banga na naman kami ni Daddy mga mamis at nahihirapan na naman kami mag-focus sa mga gagawin namin. Kasi pag ganito talagang may sakit si Atina mga mamis, iba talaga siya magkasakit . Sabi ko nga sa inyo at alam ko na sabi ko naman na yun sa mga ibang vlog ko na si Atina ay napaka-fragile niya. So anyway mga mami, habang nag-aalaga nga ako sa kanya, magkukwento na nga ulit ako. Ituloy ko na ulit yung story time ko. So huling part na nakwento ko sa inyo ay nakalabas na nga ako ng ospital. Pero skip na natin muna kung paano ako naka-recover. Doon muna tayo sa part na kung nagreklamo ba kami or kinasuhan ba namin yung mga ospital or yung mga doktor sa pagkakamalingang diagnose na nangyari sa akin. Ayun kasi talaga yung mga nababasa kong maraming comment . Bawat upload ko may mga nagtatanong na ganon. Kaya ngayon ko na sasagutin. Ito na yung sagot ko mga mamis, hindi kami nagreklamo or hindi kami nagsampa ng kaso dun sa unang ospital at pangalawang ospital kung saan ako naoperahan ng paulit-ulit. At kung tatanungin nyo naman mga mamis na kung binayaran ba kami, hindi rin kami binayaran mga mamis. Kasi kung binayaran kami, mga mamis, malamang hindi kami nangungupahan ngayon na tapos na yung mga utang namin gawa ng pagkakasakit ko. Kasi alam niyo sa totoo lang mga mamis, may mga binabayaran pa rin kaming utang dahil nga kahit naman napakaraming tumulong sa amin, marami pa rin kaming inutangan. So kung tatanungin niyo naman mga mamis kung bakit hindi kami nagreklamo doon sa unang ospital at pangalawang ospital, kasi wala talaga kaming time mga mamis at bukod doon, nakafocus kasi talaga kami mga mamis sa pagpapagaling ko. Kasi paglabas ko naman ng ospital mga mamis, bedridden pa ako noon, hindi ko pa kayang umupo or tumayo mag-isa sa kama ko. Tapos nalaman namin nung paglabas ko ng ospital may sakit na din pala si Atina, pero skip muna natin yon. Pero alam nyo, kung sakaling meron akong pagkakataon or meron akong gustong balikan, bibigyan ako ng pagkakataon na balikan yung ospital kung saan unang nagkamali ng diagnose sa akin. Pero hindi naman yung mismong ospital mga mamis, yung doktor na humawak sa akin doon. Kasi kung naalala nyo sa mga story time ko mga mamis, nasabi ko sa inyo na hindi talaga maganda yung approach niya at sobrang sungit talaga niya. Sabi ko nga sa inyo mga mamis, nung unang beses na nagkaharap kami, talagang mangiyak-ngiyak talaga ako sa mga sinasabi niya sa aking salita. Tapos, lagi niya akong pinagmamadali. Umakyat ka dyan, bilisan mo, maghubad ka ng ano mo, dalian mo. Ginaganon niya ako nun mga mamis. And yung tono ko dyan mga mamis, kung paano yung pagsasalita ko dyan, ganon na ganon yung tono niya sa akin nun. Pero nung nagkamali nga siya sa akin mga mamis, nung nagkamali siya ng diagnose at binuksan niya yung tiyan ko, after nun mga mamis, biglang bait yung tono niya sa akin. O, kamusta ka na? And alam ko mga mamis, yung pagsusungit na ginawa niya sa akin ay hindi niya lang sa akin ginawa yun. Pero syempre, hayaan ko na yun mga mamis kasi hindi naman ako sigurado kung pwede ko pa ba siyang balikan, pwede ko pa siyang sampahan ng kaso, lalong-lalo na sa ginawa niya sa akin pagsusungit. Kasi alam niyo mga mamis, kung mabait yung approach niya sa akin, kung nakikita ko talaga yung concern niya sa akin, siguro wala lang, kahit nagkamali siya sa akin, deadma. Parang dun sa pangalawang ospital kung saan ako naoperahan ng paulit-ulit. Alam niyo mga mamis, kahit natanggalan ako ng kidney dahil nga pagkakaakala nilang cancer yung sakit ko at nailabas yung bituka ko, nakita ko naman talaga mga mamis kung gaano nila pinag-aralan yung kaso or yung sakit ko. And talagang nakikita namin ni Daddy mga mamis na nahihirapan sila kasi nga bukod dun, hindi pa nila ako pwedeng i-biopsy kasi diba usually naman, iba-biopsy muna para malaman talaga kung cancer yung sakit or hindi. Kaso nga ako nung time na yun, hindi nila ako pwedeng i-biopsy kasi nga kung sakaling tama sila na cancer nga yung sakit ko tas biopsy nila ako, puputok at kakalat talaga. Kaya nag-take risk na lang sila mga mamis na nagdesisyon sila na cancer yung sakit ko base din naman talaga sa nakikita nilang mga symptoms ko at saka sa interview nila sa akin kasi same na same daw pala yung symptoms na nararamdaman ko kapag merong cancer ang isang tao. Pero andun na tayo mga mamis wala na tayong magagawa. Ang mahalaga naman kasi ngayon okay ako. And ulitin ko mga
mga mamis, alam ko naman na hindi na ako normal gaya ng dati at anytime pwede ulit akong mag-agaw buhay or worse, pwedeng mawala na ako ng tuluyan dahil nga sa tubo sa loob ng katawan ko. Mahalaga naman ngayon mga mamis ay nabibigyan pa din ako ng chance na makasama si Athena at si Daddy at gumawa pa kami ng mas marami pang masasayang memories. Lagi pa din naman namin ni Daddy na pag-uusapan ito nga nangyari sa akin. Pero lagi din talaga namin sinasabi ni Daddy na alam namin at kitang-kita namin na ginawa ng doktor or ng mga doktor ang lahat para malaman talaga kung ano yung sakit ko. Pero wala sadyang nahirapan talaga sila. And kung napanood nyo naman yung mga story time ko mga mamis nung mga panahong nandun pa ako sa ospital, sabi ko nga sa inyo, hindi naman nila kami pinabayaan, lagi naman nila akong kinakamusta, lagi silang talagang nagpupunta sa akin at binabantayan ko ano yung sitwasyon ko. Aaminin ko sa inyo mga mamis, nalulungkot ako, araw-araw ako nalulungkot at may mga time talaga na umiiyak pa din ako kapag nakikita ko yung sarili ko, kapag nakikita ko nandito yung bituka ko sa tagiliran, kulang na ng isa yung kidney ko, tapos may diferensya pa yung mga paa ko. Pero maniwala kayo sa hindi mga mamis, hindi talaga kami nagkaroon ng galit o hindi kami nagkaroon ng sama ng loob sa mga doktor na humawak sa kaso ko. Except lang doon sa unang doktor na humawak sa kaso ko. Nang dahil kasi sa kanya mga mamis, mas nagtatakot akong humarap sa mga doktor. Kinakabahan ako makipag-usap kasi iniisip ko susungitan ako, pagagalitan ako. Ulitin ko mga mamis, wala na kaming balak balikan sila. Ang mahalaga naman ay nandito na ako ngayon sa bahay at medyo nakarecover na.